1 year old pa lang yung aming baby dyan kasi that is 2025 nung kami ay umuwi ng Pilipinas at nahalungkat ko na nga pala meron tayong video na naitago dito. At gusto kong i-share sa inyo yung aming paglipad mula sa Regina hanggang sa Pilipinas, syempre, at ma-meet yung mga kabag-anak ng aking anak doon sa Pilipinas nga, dyan sa Pilipinas. Dito nga ay about to depart na kami sa Regina International Airport. At kung mapapansin ninyo, medyo nagtataka yung aming anak pero but later ay naging okay naman na. Flight answer for departure. Ang gustong-gusto nga niya ay makipaglaro doon sa mga tao sa likod namin, sa amin. Siyempre, nilalaro yung kanyang sarili o kaya naman nililibang yung kanyang sarili para nang sa ganon ay malibang nga. Kasi parang kakaibang ano sa kanya ito, no? Kakaibang pangyayari sa buhay niya. So, sa take-off namin ito sa Regina International Airport, overlooking ang city of Regina at yung mga bahayan na yan, dyan kami sa bahayan na yan. Diyan kami specifically sa South End po kasi yan at malapit lang ang Regina International Airport sa amin, ano? And overlooking ang aming simpleng Wascana Lake at syempre ang Legislative Building ng province ng Saskatchewan. And in here, ang makita nyo yung lush green na city ng Regina. Yan, papaalis na kami ng syudad at medyo mixed emotion na dyan. In-flight service will begin shortly. Please refer to the menu in your seat back, which lists items for purchase on today's flight. Lavatories are located at the front and back of the aircraft. Please use the lavatory. And thankfully, pagkatapos ng ilang mga oras ay nalampasan na namin yung puting linya na nakikita nyo sa dulo ng pakpak ng eroplano. That is Rockies at nasa gawing bahagi na kami ng British Columbia. Yung kabila niyan ay Alberta at yung nakikita nyong ilog na yan ay bahagi na po yan ng Vancouver City. We're about to descend pero iikot pa rin po kami sa gawin ng Victoria Island sa tabi niya para mag-descend. Yun pa rin, ganun pa rin kasigla ang aming baby hanggang sa mag-descend. At syempre, dito makikita nyo yung unti-unting pagbaba namin sa Vancouver City. To be more particular po, dyan sa Richmond, overlooking na yung kalakhan ng, syempre, ng Richmond at nasa Richmond po kasi ang Vancouver International Airport. At sa bahaging ito, descending na o papalapit na kami at overlooking na rin yung mountainous area, mountain ranges ng British Columbia. At syempre, yung nakikita nyo yan ay bahagi na ng Richmond yan. At kung didiretso nyo pa, syempre that is Vancouver na. At makikita nyo yung katubigan ng Vancouver, ibig sabihin malapit na kaming bumaba. So, usually ito yung nagiging view namin kapag papalipad kami ng Pilipinas, kapag mayroong international flight kami papuntang Vancouver. Ito yung usual na dinadaanan o kaya naman ito yung usual na nagiging view namin sa paglapag. Hindi ko alam kung bakit, pwede naman siguro sa kabila sana, pero hindi ko alam bakit ito. Napakaganda actually. Naghahalo yung brackish water mula doon sa river at mula doon sa dagat, ano. So far mula doon sa Regina International Airport wala naman kaming naging aberya. Hindi naman kami nagkaroon ng major problem, no. Mamaya kukwento ko sa inyo kung bakit sinabi kong hindi major kasi may naging aberya pa din sa Regina International Airport pero other than that, wala naman na kaming naging na-encounter ng mga problema, no? Aside doon sa luggage ng baby namin, wala naman na kami nakitang ibang problema pa at nakita pa rin namin dito yung mas nangibabaw pa rin yung saya sa amin dahil may mga taong talagang tumulong sa amin during that time. Lalong-lalo na shout out diyan sa diyan sa Regina International Airport na talagang inasikaso kami doon sa problema namin na yon. So finally, nakalapag na rin tayo sa lapag, syempre, ng Vancouver International Airport at mixed emotion pa rin tayo dyan. Mixed emotion pa rin kami kasi nga kagagaling lang ng mga kamag-anak namin from Yukon province and then baiwan namin syempre yung aming family dyan sa time na yan.
and welcome to Vancouver. The local time is 1:12 p.m. As we taxi to the gate, please remain seated with your seatbelt fastened and carry baggage tote until the seatbelt sign is turned off. You may now connect your personal electronic device to a network. Guests requiring assistance with deblading are asked to remain seated until all other guests have deeply understood will be happy to assist you. If you have any questions about connecting flights or baggage, please speak to a WestJet agent inside the terminal who will be happy to help you. A reminder that smoking is only permitted in designated areas. On behalf of your crew, we thank you for choosing WestJet and we look forward to seeing you aboard again soon. Have a great day. So that is YVR, Vancouver International Airport. Parang maliit lang siya kung titignan. Malabo pa nga yung salamin ko dahil syempre abot ang takbo ng eroplano niyan. Tsaka medyo ano na rin siya. Medyo kailangan ng palitan yung salamin niyan. Medyo parang maliit lang din yung Vancouver International Airport pero napakalawak niyan sa loob. Kasi sideways yan side sa back going back kaya medyo parang maliit yung view. So pagdating namin sa airport, gutom ang inabot dahil medyo naghintay-hintay pa ng konti sa Regina International Airport. Kape muna, yan ang yan ang ating pamukaw ng gutom. Kaya mahilig talaga sa kape. Wala tayong magagawa diyan. Talagang yan nahilig. So ito ang kainaman dito kahit na mahaba o maluwang yung Vancouver International Airport pero ang tawag nila dyan hindi ko alam sa layman's parang walk-a-later. Comment down below kung anong tawag dyan pero usually narinig ko sa mga tao walk-a-later. Hindi ko alam kung anong tawag dyan At syempre yung aming baby ay nag-i-enjoy doon sa mahabang walk-a-later na yan. At talagang kumbaga na-amaze siya doon sa environment niya kasi nga parang bago to parang ganun yung kanyang tingin. At kahit na dito makikita nyo pagod siya pero makikita nyo na talagang na-amaze siya doon sa bago niyang paligid at halos hindi siya natulog sa eroplano. Talagang diretso siyang nakadilat pero natulog konti, yun lang. Wala pang isang oras Parang 3 years na rin ata nung umuwi kami at hindi maganda yung pag-uwi namin nung nakaraang pag-uwi nga namin dahil may COVID pa noon. Kung maalala ninyo sa vlog natin ay parang ilang buwan pa lang nung inopen yung Pilipinas sa travel at kumbaga nakakapanghinayang yung mga araw na nawala during that time kasi talagang na-quarantine kami sa isang hotel doon ng parang 5 days din at travel pa namin sa province syempre at nawala yung 5 days na yun. Worth it naman kasi nung pagdating namin sa amin ay okay naman, naging maluwag naman na yung mga taon namin sa amin pero nakapanghinayang pa rin yung araw na wala. Well, so way back sa Regina, medyo nagkaroon kami ng problema sa aming mga bagahe kasi sabi nung isang agent na hindi raw kami free doon sa sa bagahe ng baby namin kasi nga apat-apat and then stroller lang daw and then yung car seat niya ang free and then yung kanyang bag luggage ay hindi na. So parang nagkaganon. So medyo inayos yun. Medyo na-delay kami ng konti pero dahil sa tiyaga naman ng kababayan din natin yung nag-asikaso sa amin ay well, okay naman. Naging maayos naman. No? Smooth naman yung naging paglipad natin from Regina to Vancouver. At syempre nakaka-excite din and then nakakalungkot din dahil syempre may mga kamag-anak tayong iniwan din sa Canada pero isang buwan lang naman at syempre iba naman yung pakiramdam din kapag nasa Pilipinas so we're excited dahil first time namin na mag-travel ng may baby kasi nung nakaraan 2 pa lang kami pero ngayon ay meron na kaming kasama, medyo malikot nga. Yung aking mag-ina lumalakad-lakad lang kasi alas 12 pa yung yung flight. Mahaba-haba pang hintayan yan. Medyo nakakainip pero okay din na mag-sightseeing. Yung eroplano namin na sa gawin ng bridge na yon sa kabila nun, yun yung buntot ng Philippine Airlines ng PAO. And then sa tabi naman yung Air Canada at
Wala pang maraming tao kasi ina-expect na yung pagdating ng mga kababayan natin dito. Alas 9 pa siguro, kaya kakain muna kami. O kaya bibili muna ng pagkain para nang sa ganun magkaroon man lang ng kaunti yung tiyan namin. Bali yung pag-uwi namin dito ay hindi naman biglaan, talagang plinano namin kasi nga 1-year-old na yung aming baby at gusto rin namin talaga na makita ng mga kamag-anak namin sa Pilipinas at syempre lumaki yung baby namin. Although sabi natin dito na sila lalaki, gusto ko na magkaroon kahit sa murang edad ay magkaroon ng memory yung alaala, yung aking baby na taga Pilipinas pa rin siya, although Canadian citizen siya, dito siya pinanganak, pero gusto ko pa rin na maramdaman niya na siya ay Filipino at naantok na nga gusto ko pa rin na talagang maramdaman niya na kami ay Filipino pa rin at walang pagbabago sa tradisyon. So, yun ang gusto kong maalala ng aking baby, So, we'll create a memory for him na, nung 1-year-old siya, pumisita siya ng Philippines. So, syempre, ano pa rin yan na madadagdagan pa rin yan, ng mga memories sa mga susunod na panahon. At yun naman karamihan sa mga kababayan natin na talagang yun naman ang mithiin, kumbaga, ng iba na syempre, hindi lahat, pero syempre kami, gusto pa rin namin talaga na lumaki siya na yung tradisyon ng Filipino ang mahagisnan. Kasi hindi natin alam sa mga susunod na panahon kung ano ang magiging tradisyon niya, pag-ugali niya, we don't know. Pero as much as possible, sabi ko nga, agapan natin na kung ano yung kinalakihan natin, i-influensyahan natin, pero siyempre nasa kanya pa rin yan pagdating ng panahon. And finally, nakarating na rin kami ng Manila International Airport or Ninoy Aquino International Airport at very accommodating. Shout out sa mga taga Philippine Airlines, talagang nabusog kami, may free wine, may free beer, talagang yung baby namin inasikaso nila. Sila pa nga naghugas ng milk bottle ng aming baby. Talagang shout out sa kanila. Talagang wala kaming naramdaman na insecurities at kung ano pa man, talagang asikaso. Kaya I love Philippine Airlines talaga. We love Philippine Airlines kapag umuwi kami. So, sa pagkakataon ito, ayan na. Familiar na sa ilang mga kababayan natin yan. That is the Terminal 1 na sa Ninoy Aquino International Airport. At about to go na kami doon sa immigration officers para syempre asikasuhin yung dapat asikasuhin. At hanggang dito po muna, medyo mahaba na ito, Kita tayo sa susunod.